3 ugly truths of freelancing based on my own experience. Number 1, hindi ka yayaman sa freelancing. Parang naging misconception na lalo sa Facebook na yayaman ka agad pag freelancer ka. Di ko tinatanggi na pwede kang kumita ng malaki, posible naman talaga yun. But just like other jobs out there, not all freelancing jobs pay well. Depende pa rin yan sa client mo, anong role mo, gaano ka ka-expert sa ginagawa mo, o kung gaano ka kailangan ng client yung expertise mo para bayaran ka niya ng mataas na rate. Kung ako ang tatanungin, I believe it's 20% skills but 80% luck. Kumbaga sa sasakyan, yung skills mo ang makina pero yung luck ang gasolina. Kahit gaano ka kagaling, kung wala kang swerte, di ka uusad. Number 2, pag wala kang disiplina, hindi to para sa'yo. Disiplina ang pinaka-foundation ng freelancing. Iisa man ang client mo or multi-client ka, kailangan mo ng malalang disiplina para tapusin yung workload mo without any distractions. Because it's so easy to get distracted lalo pag nasa bahay ka lang. Walang structure sa freelancing, walang magsasabi sa'yo anong oras mo sisimulan yung task mo, anong i-prioritize mo, and one wrong move, may realize mo na lang na napahaba na yung working hours mo dahil na-distract ka. Magagahol ka sa oras, matatabunan ka ng backlogs, at posibleng maapektuhan ang relationship mo with the client pag hindi ka nakapag-deliver. Freelancing gives you freedom, but without discipline, that freedom becomes a trap. Kaya para sa akin, disiplina ang nagbubukod sa freelancer na hindi masyadong pagod at sa freelancer na laging nagka-cram at madalas ma-burnout. Number 3, hindi stable ang freelancing. Clients can let you go anytime. Gaano man sila kabait, ka-generous, gaano man ka-successful yung kumpanya niya, kung hindi na kailangan ng serbisyo mo, madali ka lang tanggalin. There's no certainty. Parang corporate lang din naman na pwede ka mawalan ng trabaho anytime. Pero at least sa corporate, makakatanggap ka pa ng severance pay. Sa freelancing, wala. May mga kilala ko na matagal na sila sa client, pero tinanggal pa rin sila due to factors like bankruptcy, nakahanap sila ng pamalit na mas mura yung rate, at marami pang iba. Kaya in freelancing, dapat meron kang safety net against this instability tulad ng pag-upscale, building your emergency funds, or having other sources of income. At this point, baka iniisip mo, nakakatakot naman pala mag-freelance. Pero hindi ito para manakot, but to prepare you. Dahil sa totoo lang, maraming nag-freelance ngayon dahil sa hype ng flexible hours, more ways to earn income, remote setup, walang boss. Pero ang hindi madalas pinag-uusapan ay yung kapalit ng kalayaang yan, which are uncertainty, pressure, at personal responsibility. Kung papasukin mo ang freelancing na ang alam mo lang ay yung glamorized version neto, mabilis kang ma-frustrate. Pero kung malinaw sa'yo yung risk, mas kaya mong maghanda, mag-adjust, at magtagal. Ang freelancing ay hindi para sa lahat, pero kung may tamang mindset ka and you're willing to do the hard, quiet, consistent work, eventually, you will reap its rewards.